Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama niyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karihiyon, araw ho ng Biyernes ngayon. Ika-24 ng Pebrero. Pero ito ho, holiday ho tayo ngayong araw dahil idiniklara nga ho ng palasyo yung special non-working day ngayon pong araw sa halip na po bukas bilang paggunita ho naman sa EDSA People Power Revolution. Kumusta ho kayo mga kababayan? Yung mga kabalen at karihiyon natin na nasa kanilang mga tahanan, abay tumutok lamang ho kayo dito sa CLTV 36 para humalaman yung mga latest na kaganapan sa ating rehiyon. Ayan mga kabalen. At syempre ho, yung mga nasa trabaho naman, gaya namin, abay kapit lang. Maya-maya makakauwi na rin ho tayo mga kabalen. At syempre, malapit na ang weekend. May plano na ho ba kayo na mga pupuntahan? Abay, tumutok ho kayo dito sa CLTV 36 dahil mamaya-maya po o mamayang gabi, ang ating kasamang si Liana Candilau ay may handog ho sa atin sa kanyang trip, treat at gimmick dahil may bagong hong bukas. Actually, matagal nang bukas pero ito higit na ika nga yung officially magbubukas sa publiko yung Kape Sinukwan dyan ho sa may Arayat, Pampanga. Pagkaganda-gandang lugar niyan. Oho mga kabalen. Ayan, samahan natin si Liana mamaya sa trip, treat at gimmick. Pero for the meantime po, narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng ating news team ngayong hong Biyernes ng umaga. Mayor Vilma Caluwag ng Siyudad San Fernando, Pampanga humingi na ng tulong sa pribadong sektor upang pigilan ang dagdag singil ng SFELAPCO. Student support programs sa Mabalacat City College kinikilala ng mga award-giving bodies. Pagtatayo ng sewage treatment plant para ho sa City Market Plaza ng San Fernando, Pampanga, sinimulan na. Dalawang araw na buwan ng menstruation leave para ho sa mga kababaihang manggagawa, isinusulong sa Kamara. At ito hong 6-lane access road sa capital town, San Fernando, inaasahang makatutulong ho sa traffic decongestion sa syudad. Ito ho mga kabalen, gaya ho ng nabanggit ko, idineklara po bilang Special Non-Working Day ng Malacanang ang February 24 o ngayong araw po bilang pagbibigay daan sa paggunita sa ika-37 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa darating pong Sabado, February 25 o bukas yan. Ang People Power Revolution po na kilala rin bilang EDSA Revolution ay itinuturing na isang makasaysayang kaganapan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ho kasi ng pagbuo ng mga human barricades, pag-awit, pagdarasal, ay nakamit ho ang demokrasya at natapos ang mahigit 20 daong diktatorya ni Ferdinand Marcos Sr., ang ama ho ng kasalukuyang Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. Nagsisilbing simbolo ang nasabing revolusyon sa kapangyarihan ng tunay na peace resistance at tunay na unity ng mga mamamayang Pilipino. Ayon ho sa Amnesty International at Task Force Detainees Philippines, aabot ho sa higit 3,000 ang nadokumentong pinatay sa ilalim ho ng batas militar ni Marcos Sr. 35,000 po ang bilang ng mga na-torture, 77 naman ang dinukot at hindi na lumitaw pa, habang 70,000 ho yung ikinulong. Hanggang sa kasalukuyan ho mga kabalen, mga karihiyon, mayroon pa rin pong pamilya ang nagdadalamhati at naghahanap ng hustisya sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa
Sa ibahong balita, makaaasa raw ang mga Fernandino at Fernandina na gagawin ho ni Mayor Vilma Caluwag ang lahat upang mapigilan daw ang pagtataas ng presyo ng kuryente sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Bukod po kasi sa Energy Regulatory Commission, sa Kongreso at maging sa Senado ay lumapit na ho ang alkalde sa mga miyembro ng pribadong sektor sa lungsod. May detalye ng balitang yan si Liana Canilao. Patuloy umano ang ginagawang mga hakbang ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag upang pigilan ang pagtataas ng singil sa kuryente ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO. Matatandaang nitong Lunes, February 20 na muling magtungo sa tanggapan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang alkalde upang personal na iabot ang ikalawang sulat ng lokal na pamahalaan ukol sa dagdag singil ng power company na naramdaman na ng mga consumer ngayong Pebrero. Sa pagbisita sa ERC, napag-alaman umano ni Caluwag na wala pang ibinibigay na emergency power contract ang SFELAPCO sa komisyon. Humingi na rin ng tulong si Mayor Caluwag kay 3rd District Representative Don Gonzales upang mailapit ang issue sa House Committee on Energy. Tinungo rin ng alkalde si Senator Lito Lapid at Senator Raffy Tulfo. So, nung ikikiyan po niya natin kay Senator Raffy Tulfo. At positive naman po ikwata mo kahit na rin. Pero ako po bisang mag-go into detail pa, uling po ta man malyari, di po ba? So, maninayata mo po. At nitong Miyerkules, February 22, nagipagpulong din ang punong lungsod sa mga pribadong sektor upang hingi ng kanilang tulong sa pagresolba sa kinakaharap na suliranin. Ako po patugot at etamo po mayayari kayo din makanya na paboreta na mo. So, aliwa mo po ako dapat. Anya, may tumurin bigla yung na bigla yung anya doon po po yung participation mo. Anya doon po po yung cooperation yung Kenny. Nung po talagang kita mo, kasi bali ko, hindi po yung sinabi ko kang Senator Tulfo. Sinabi ko po, alam niyo po, Sen, pag hindi po natin natutulan nito at hindi natin napa-stop yung ganito, domino effect po. Definitely po, in kung water district, prime water, definitely magtas na rin. At gusto po make tas siya po in water district, magtas laman po rin, ganagan ng ating eskwela Kenny, ganagan ng establishment Kenny, magtas lang po at karin na mag-umpisa yung kasakitan na hindi ang natarakal po. Kaya po, masyado ng matsura po in mangyari. Hindi po. Ayon kay Caluwag, hindi siya titigil hanggat hindi nasosolusyonan ang issue. Ngunit sa kanyang mga hakbang, kailangan umano nito ang partisipasyon ng mga pribadong individual at grupo dahil kapag tuluyang naipatupad ang dagdag singil, tiyak maraming sektor ang apektado. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Ito ho mga kabalen, sa ibahong balita ang higit na pagbibigay suporta sa mga micro, small and medium enterprises ang isa umano sa mga prioridad ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM ngayong taon upang higit pong mapalakas ang lokal na ekonomiya. Nanumpa na rin ho ang mga bagong talagang opisyal ng PAMCHAM sa kanila pong 75th General Membership Meeting na ginanap ho sa Laos Group Events Center. Makabalita ho tayo kay JM De Jesus. Formal nang itinalaga ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry o PAMCHAM ang mga bagong miyembro ng kanilang Board of Directors para sa taong 2023 to 2024. Idinao sa naturang induction sa kanilang 75th General Membership Meeting na ginanap sa Laos Group Events Center nitong araw ng Martes, February 21, 2023. Naluklok na bagong presidente ng PAMCHAM ang dating presidente and CEO ng Bank of Florida na si Terry David Carlos. Habang uupo bilang Vice President si Prudencio Pruz Garcia, ang presidente ng McKinney Food Corporation. Magsisilbi naman bilang chairman si Jesnick Dao, ang chairman and CEO ng Nidel Management Incorporated, habang si House Non-President CEO Willie Tan ang vice chairman. Tatayo naman bilang corporate secretary ng PAMCHAM si Malu Garbes ng MB Garbes Realty, habang bagong corporate treasurer naman si Mary Lou Ramos Tolentino ng Lupo S. Ramos and Company at corporate auditor si Jor Laos ng Laos Group of Companies.
Binubuo naman ni Architect Nestor Mangio, Jim Jimenez, Rene Romero, Marco Hizon, Attorney Paulino Yusi, Dr. Robert Lo, Vince Garcia at Udom Sak Axorn Pakdi ang Board of Directors ng PAMCHAM. Ayon kay Terry David Carlos, wala munang magiging pagbabago sa kanyang pamumuno, bagkus ipagpapatuloy lamang nito ang nasimula ng mga nagdaang presidente ng organisasyon. I will continue naman yung mga advocacies of the chamber with, in connection with dealing with the provincial government, the LGUs, no? And then of course, yung direct member benefit from the members, we continue to do a lot of strategic partnership para lang sa benefit nila, no? Sa ngayon ay nasa mahigit 400 na raw active members ng PAMCHAM. Gate ni Carlos, handa silang gumabay sa mga micro, small and medium enterprises sa pamamagitan ng iba't ibang programa. The Embassy of India looks up to us. So, ano yun, no? It's a pride para i-consider nila yung Pampanga Chamber to offer benefits like bringing our MSMEs to India, to trade fairs, para for networking, familiarization of the products of India where they excel. So later on, there could be a lot of collaboration in terms of sharing, you know, the products of India. So we look forward to other more linkages for our members. Kasi yun naman ang ano natin priming the business countryside. So, it's very exciting to bring a lot of these opportunities to our members. Gagawa din naman ang PAMCHAM ng mga proyekto na magbibigay daan sa mga MSMEs upang mas mapalapit sila sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang sangay ng gobyerno. We're trying to connect them with government agencies na partners ng PAMCHAM. For example, DTI, DOST, Department of Labor, and all of these government agencies, pati yung mga LGUs. And we're glad that yung governor natin at Vice Governor, si Governor Delta, si Vice Governor Nanay, are with us at partners natin sila sa pagtutulong sa mga micro, small, and medium industries. Samantala, palalakasin pa raw ng organisasyon ang kanilang network upang mas marami pa mga oportunidad ang kanilang maibibigay sa mga negosyanteng Kapampangan. We encourage all the members, the new and old current members also, no, and to be inducted pa in the future na members, no, they will now see ano pa yung additional benefit of being part of Pampanga Chamber, which is networking, getting to know each other, introducing your company, finding new connections, no? So basically, yan yung gusto nating ma-achieve din during the PAMCHAM GMM today. Unti-unti na rin amunong nanunumbalik ang sigla ng negosyo sa Pampanga at mahigit 50% sa mga negosyante at businesses ay napagtagumpayan na ang hamon ng pandemya. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Ayan mga kabalen, bago ho tayo mag-commercial gap, batiin ko lamang si Kuyang Cesar Montana. Happy viewing. Ayan, maraming salamat sa iyong walang sawang pagtutok. Na-miss ka nitong ating mga kasama dito sa CLTV dahil mukhang ngayon ka lang daw ulit nakanood ang ating programa. Mag-ingat ka lagi, Kuyang Cesar. Kabalen, Karehiyon, manatili hong nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan at sa iba pong nangungunang balita. Ito ho mga kabalen, paalala ho doon sa mga commuter at doon sa mga driver, yung mga namamasada ho at iyakin ho na magbigay ng wastong sukli dahil ito po nagsampa ng kaso sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 ang isa pong commuter matapos umanong hindi bigyan ng sukli ng driver ng pampasaherong jeep na kanya hong sinakyan patungong Dau, Mabalacat City, Pampanga. Ayon ho sa nagreklamo, inabot umano nito ang kanyang 20 pesos na bayad sa barker ng sinasakyang jeep, ngunit hindi raw ibinalik sa kanya ang 8 pesos na sukli. Nang malapit na itong bumaba, hiningi raw nito ang kanyang sukli, ngunit tumanggi umano itong ibigay ng naturang driver. Inihain po ng complainant ang kanyang reklamo noong December 30, 2022 at pagkatapos po ay nagpadala ng show cause order ang LTFRB sa driver ng jeep nito po January 13 upang ibahagi kung bakit hindi ito nag-abot ng sukli. Nagkaroon din ho ng hearing sa pagitan ng dalawang panig nito lamang pong 8 ng Pebrero. Gayunpaman, napatunayan ho na nag-overcharge umano ang nasabing driver dahil nilabag nito ang mga tuntunin na nakasaad po sa kanilang Certificate of Public Convenience o prangkisa sa bisa naman ng order na inilabas nitong Miyerkules, February 22. Inutusan din hong magbayad ng multa ang driver na nagkakahalaga po ng 5,000 pesos bilang penalty sa kanyang violation. Biruin mo yun, 8 pesos yung hindi niya naibalik at nakasuhan, 5,000 pesos ho yung multang binayaran. Kawawa rin naman. Bunsod ho ng naturang insidente, nagpaalala po yung LTFRB Region 3 sa lahat ng driver at operator. Yan, tama naman, na sumunod ho dun sa standard fare matrix ng LTFRB board at siguraduhin nakapaskil ito sa mga pampublikong sasakyan. Kailangan din umanong magbigay ng naangkop na discount. Ito ho para sa mga estudyante, senior citizen at PWD, alinsunod ho sa Republic Act 11314 o yung pong Student Fare Discount Act. Ayan mga kabalen magandang paalala ho yan ng LTFRB. Yung ito nga akong nangyaring insidenteng ito, naway magsilbing halimbawa sa marami hong mga driver at gayon din sa mga pasahero na ilaban ho yung inyong mga karapatan. Dahil yun nga, gaya nga ng nabanggit, 8 pesos kung iisipin ho ninyo mga kabalen, maliit na halaga, kung marami naman yan, yun nga, nahihirapan din. At yung mga commuter ho, talagang ultimo piso, mahalaga rin naman ho talaga yan para sa atin. Lalong-lalo na ho, sa mahal ng mga bilihin ngayon, talagang mapapakamot tayo ng ulo kung hindi po ibabalik yung ating sukli. Naway maging lesson ho ito sa lahat ng mga tsuper. Kita nyo, yung 8 pesos na hindi isinole, naging 5,000 yung kapalit na multa. Mabigat ho yan. Ayan. Samantala sa ibang balita naman ho, kinakailangan ng malalim na suporta ng mga community college sa mga estudyante dahil sa hindi po one-size-fits-all ang serbisyong ibinibigay sa iba't ibang klase ng mga mag-aaral. Ito pong pinaliwanag ni Dr. Michelle Aguilar Ong, ang presidente ho ng Mabalacat City College o MCC. Ganito raw ang approach ng MCC sa pag-aalaga at pagbibigay ho ng suporta sa kanilang mga estudyante o yung mga suportang kinakailangan ho ng mga mag-aaral. Kaya naman ho, maging sa ibang bansa ay kinikilala ho ang mga efforts ng Mabalacat City College, particular na ho yung Times Higher Education, ang itinuturing po na Oscars ng Global Education Sector. Ano-ano nga ba ho yung mga programa ng MCC para mabigyan ng sapat na suporta at gabay ang kanilang mga mag-aaral. Yan ho ang tinalakay ng ating kasamang si Sonia P. Soto sa kanya pong panayam kay Dr. Mitch Ong. Sinasabi ko ngayon, ang pinapakiusap ko po sa Department of Transportation, kung gusto niyo talagang mag-develop ang Clark Air. Can you assume the office of the president of the Mabalacat City College, ano ang katangian niya na iba na ngayon? Okay. It's a local college just like any other 130 local colleges. Tapos ang sinusundan niya ay university framework. Okay. University framework. Okay. Ang university framework, Tita Son, will answer to national demands. And then second is we treat students na yung galing lang sa high school. We don't see adults
as students. Yun ang pagkakaiba sa community college framework. Everyone is a student sa community college framework. Tambay, Whatever your career age, changer, oo. whatever your age. Gender and so on. Gusto mong matuto ng bagong skill para makakuha ka ng trabaho, then estudyante ka dapat ng community college mo. Maghanap ka doon ng ino-offer nila na kakayanin mo. Yun. And then, for the student support, masyadong malaki. Like for example, ang isang bata, hindi siya one size fits all ang tingin sa mga estudyante. So ang isang bata sana ang kanyang level ng literacy ay umaabot ng nasa grade 4. Problema mo 'yon nasa community college. What intervention should be done? And then yung working students, problema niya 'yan. Para ma-break yung cycle. Yes, oo. And then working students, nagtatrabaho na nga, buti nga masipag. Oo. Bigyan mo ngayon ng option, bigyan mo ng alternatibo para matapos na siya. Alright. Isa yan. So meron ka rin. Para kang may market segments, hindi siya one size fits all ang community college. Ang iyong kliyente, nakasegmented sila. So sa Mabalacat City College, we're trying to, although nagbigay na ng commitment ang mga barangay captains and of course our chairman of the board that some of the training centers ng mga barangay ay to be converted into lifelong learning centers. Ibababa doon ang mga skill meron na kayong trainings. meron na kayong naitayo, meron na. Meron na kasi kami dating 9 na hubs na pinahiram na ng mga barangay captains. Dahil noon namang during pandemic, kami ang Mabalacat City College ang unang-unang nagtayo ng kanyang digital hub sa mga barangays. Doon nag-a-access yung mga bata. At pag nag-lockdown, yung barangay na yon, at least sila, they can roam around the barangay. They can go to their classes. They don't need to go to the MCC Oo, maganda main. yun, Maganda. Pinanalo namin yun sa Times Higher Education Awards kanya in nanalo Asia. kayo. Yeah. Times Higher Education. Times Higher. It's like the Oscars of education. Nakakatuwa nga kasi nung nalaman namin yun, I think it was featured in our news, no? CLTV. Talagang nakakataba ng puso kasi syempre, di ba, ang dami-dami city colleges sa buong Pilipinas, more than 100, pero kayo yung napili. Di ba? Were you the only college, city The college? sole bet ng Philippines. And then, hindi lang isa actually yun, Tita Son, na naging finalist. Dalawang entry namin. And what was the other one? Outstanding Student Support. Oh, yun yung sinasabi mo kanina. Kasi nagkaroon ng women hotline. Is this part of the WANA policy natin? No. This It's part of our pandemic response. Okay. Tita Son, nakita kasi namin na there might be domestic violence, no? And prone yan ang mga bata dahil nandun lang sila sa bahay. Oo. Tapos, paano yung mga dikit-dikit ang bahay? May mga issue na gano'n. Yeah, So, we want them to feel that there is someone who can listen to these plights. Na meron silang susumbungan. Okay. And then, gumawa kami ng system na parang nasa emergency. May code red kami, code blue, code yellow. Pag code red yan, diretso yan kaagad sa Office of the President. Kasi ibig sabihin nun, kailangan kong tumawag sa DSWD or ibang ahensya kasi hindi siya kayang i-handle ng college itself. So meron kaming mga ganoong mekanismo. Tapos, kapag ganito siya na code, kailangan ng puntahan ni guidance counselor ora mismo. Mga ganoon. So kasama yon. Holistic ang Kasama yun. approach, in other words. Yung, ang treatment nyo, ang pagtingin nyo sa bata o sa estudyante, whether adult yan o young person, yung totality niya. Kasi kino-consider nyo lahat ng ibang pangangailangan. Sa ibahong balita, arestado ang 7 individual sa loob po ng hinihinalang makeshift drug den sa Ilang-Ilang Street, Pineda Subdivision sa Barangay Dau, Mabalacat City, Pampanga. Nakumpiska mula sa mga ito ang crystal meth o shabu sa buy-bust operation ng mga ahente na ikinasaho ng ahente ng PIDEA, yung Philippine Drug Enforcement Agency, na sa Tarlac at sa Pampanga Provincial Offices. Dito pong Martes, February 21, kinilala ho ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na sina Robinson Danao, Aladin De Leon, Maylin Ancheta, Charlie Mariano, Robert Cuta, Jeffrey Fernandez at Daniel Reyes. Nakuha po sa naturang operasyon ang 3 heat-sealed
transparent plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga po ng 69,000 pesos. Nasamsan din ng mga otoridad ang mga drug paraphernalia at yung pong ginamit na buy-bust money. Sasampahan po ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong suspect. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan, Kabalen. Karihiyon, sa puntong ito silipin ho natin yung daloy ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. Ito, lalo na ho yung mga babiyahe dahil alam naman natin, long weekend, ano? Sige, nasan ba yung
mga sasakyang marami ngayon sa NLEX. Ito ho, yung nakikita ninyo, dyan sa may pinakataas muna ho tayo, simula sa gawing kaliwa, yan ho ay sa may Bocaue Toll Plaza. Ay, Balintawak, Balintawak ho pala yan, yung pinakataas. Ayan, gawing kaliwa, pinakataas, Balintawak. At yung nasa gitna naman po, yung yan, dalawang kalsada, yung nakikita, yan po ay sa may Harbor Link. Tapos yung gawing kanan naman sa pinakataas, Mindanao Avenue. Yung nasa pinakababa naman ho tayo, gawing kaliwa sa baba, yan ho'y dito sa may Mexico Interchange. Yung sa ibaba naman, gitna, sa may Bocaue. At yung pinakakanan naman sa ibaba, yan ho ay sa may Maykawayan, Bulacan. Live hong kuha yan mula po sa NLEX Corporation. Sa iba pang balita naman, ito usaping trapiko pa rin ho, isang access road ang binuksan sa isang property giant at pioneering township developer sa Capital Town. Katawa ho yung pamahalang panlunsod ng San Fernando, Pampanga. Layon umano ng 30-meter wide road na mabawasan ho yung pagbigat ng daloy ng trapiko sa Capitol Boulevard at maging sa Lazatin Boulevard. Para ho sa karagdagang detalye, may ulat si Liana Canilao. Kasabay na muli pagbubukas ng ekonomiya gayon din ang pagbabalik face-to-face ng mga mag-aaral at empleyado matapos ang halos 3 taon ay ang pagharap na naman sa problema sa mabigat na daloy ng trapiko. Sa syudad ng San Fernando, kabilang sa mga solusyon na inilatag ng lokal na pamahalaan ay ang pagbubukas ng mga alternatibong ruta gaya na lamang ng Eastgate Access Road sa Barangay San Jose at ang Villa Victoria Access Road sa Dolores. Nitong Miyerkules, February 22, opisyal na rin ibinukas sa mga motorista ang 6-lane access road sa loob ng Capital Town, isang 35.4 hectare township project ng Mega World. Ito yung pinaka-access road natin that will connect the Capitol Boulevard all the way to Lazatin Boulevard. No? So this is a big milestone for us, for people in San Fernando, as well as for Mega World because this is our way of helping the government and the city on how to decongest the traffic. Ayon kay Eugene Lozano, ang Senior Vice President for Sales and Marketing ng Mega World Pampanga, mabisang access din daw ang naturang kalsada tungo sa iba't ibang tanggapan at establishmento sa San Fernando. It will be open permanently. Right now, of course, we have to stand by for the announcement if we can now cater to 24 hours. But definitely, during the peak hours all the way to the hanggang gabi, hanggang after office hours, this is very much accessible na to public. Samantala, kasabay ng road opening, ibinida rin ng nasabing property giant ang iba't ibang major establishments na itatayo sa loob ng Capital Town. Ang ilan sa mga ito ay ang 1,000 residential condominium units, development office, Capital Mall, museum, 2-hectare rainwater park at iba pang recreational amenities. Inaasahang aabot daw sa 250,000 na direct at indirect jobs ang maaaring mabuksan ng Capital Town sa mga Kapampangan. Kasabay ng pagyabong ng negosyo, nakikipagtulungan din umano ang Mega World sa City Tourism Office upang mapreserba ang mayamang kultura ng siyudad San Fernando. We are very particular on how we can actually preserve the richness and the history of this province. No? So ang dami nating mga efforts somehow and continuously together with the Office of Ching, the Department of Tourism natin, we are constantly trying to make constant efforts in trying to preserve this thing. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Samantala, naniniwala daw si Engineer Darwin Cunana ng OIC President at CEO ng Clark International Airport Corporation na ang future po ay nasa Clark. Kaya naman malaki raw ang potensyal ng Clark International Airport para po i-konekta ang iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, lalo na't isa po tayong archipelago. Sa ngayon daw, inaasikaso na ng SIAC ang pagdaragdag ng mga domestic flights sa airport. Isang paraan para matulungang makarecover ho yung paliparan mula sa mga naging epekto ho ng pandemya. Hinihikayat niya ngayon ang mga local traveler, lalo na ho yung na dito na sa Luzon, na bumiyahe mula po sa Clark Airport. Alamin ho natin kung saang mga lugar pwedeng umabot mula ho sa paliparan dito ho sa Clark sa kanya pong panayam
kay Binibining Sonia P. Soto. Sinasabi ko ngayon, ang pinapakiusap ko po sa Department of Transportation, kung gusto niyo talagang mag-develop ang Clark Airport, kailangan po natin dagdagan ang domestic connectivity ng Clark. Hindi po pwedeng puro international, hindi po mag-work. Na-try na po namin before. At sabi ko nga, even the #1 airport in the world, hindi po sila international, they're more on domestic. Lalo na po tayo sa Pilipinas, archipelago, kailangan natin ng connectivity. Sabi ko nga po, mag-imbita tayo ng OFW, uuwi ng Pilipinas, dadaan ng Clark, taga Visayas Mindanao pala. Pagdating dito, wala tayong flight Visayas Mindanao, anong gagawin niya? Babalik siya ng Maynila. O ba't di na lang siya lumipad papuntang Maynila para may connectivity. Correct. The same with our tourist. O nag-i-invite po tayo ng mga turista. Kung maglaland sila sa Clark, wala tayong domestic connectivity to all our tourist destination. El Nido, Boracay, Cebu, Davao. Anong mangyayari? Pagdating nilang Clark, babalik uli sila ng Manila at doon lilipad. So yan po yung sinasabi namin sa DIO. Ang airport po natin, ang buong Freeport po, yung main zone na iniwan ng mga Amerikano, ang sukat po nito nasa 4,400 hectares. Ang 4,400 po yan, nagmamanage dalawang kumpanya. Clark Development Corporation o CDC at Clark International Airport Corporation o SIAC. So kami po, in charge kami sa 2,167 hectares ng out of the 4,004. Yung remaining 2,100 plus hectares managed by CDC. Kung kumpara po natin yan sa sukat ng NAIA, ang NAIA ho nasa 800 hectares lang ngayon. So parang they're just 1/3 of our size. Ang laki ng diferensya. Opo. Kaya sabi nga po namin, ang future talaga nandito sa Clark kasi meron tayong lupa. Meron tayong room for expansion. Pwede nating palakihin yung airport natin. Hindi kamukha po sa Maynila ngayon, gusto man natin siyang palakihin, wala na pong lugar. Landlocked na kasi meron na kaming inaayos ngayon with the DOTR, with the Department of Transportation. We're working on the transfer of other domestic flights to Clark. No? Umpisahan po natin yung mga tinatawag nilang turboprop aircraft, yung mga propeller type na maliliit na eroplano kasi nagkakaroon na po ng runway congestion ngayon sa Manila. So ang sabi namin, yung mga maliliit na eroplano, kailangan namin ng domestic connectivity dito sa Clark, dalhin nyo dito sa Clark. Tatanggapin namin sa Clark yon. Yun po yung initial na ginagawa namin ngayon. Bago po magpandemya, halos lahat ng parte ng Pilipinas, meron na tayong flights mula Batanes hanggang sa Mindanao, hanggang sa Davao. No? So, meron na rin po kaming padating na flights niyan sa Busuanga, Iloilo, General Santos at Puerto Princesa. Sana po, pati po sa Davao, Cagayan at Bacolod. Dapat ito sana ng po, summer. within the first sana bago mag-summer, sana ngayong first quarter, mahabol sila. So, nagtutulungan naman po kami ng lipad ngayon para paano mapainganyo yung mga ibang airlines na lumipad dito sa Clark Airport. Sa iba pong balita, inihain na sa Kamara nito lamang Martes, February 22, ang isang panukalang batas na magbibigay ng 2 araw na menstruation leave kada buwan o sa lahat po ng mga kababaihang nagtatrabaho sa pribado at pampublikong sektor. Layon umano ng House Bill number 6728 ni Cotabato 3rd District Representative Alana Samantha Talinio Santos na pahintulutan ho yung mga babae na may 2 buwang dalaw o na may buwanang dalaw na magkaroon po ng oras para makapagpahinga habang matatanggap pa rin po nila yung 50% o kalahati ng kanila pong daily rate o sahod. Kabalen, ako may magpapaalam muna sa telebisyon pero sa ating pagbabalik, tutuloy ho natin ang mainit na balitaan sa ating Facebook at YouTube. At dyan lamang ho kayo dahil magbabalik ang CLTV 36 Balitaan, atin to.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Ito ho mga kabalen, yung binabanggit ko kanina, yung House Bill 62 o 6728 ni Cotabato 3rd District Representative Alana Samantha Talinio Santos. Ito hong mga kababaihan na may buwan ng dalaw ay magkakaroon po ng oras para magpahinga kasi bibigyan sila ng 2-day menstruation leave kung tawagin, every month ho yan. At matatanggap pa rin ho nila yung 50% o kalahati ho ng kanilang daily rate o sahod. Ayon ho sa mambabatas, matagal na umunong ibinibigay ang nasabing pribilehiyo sa mga babae empleyado sa ilang bansa, gaya ho ng Japan, South Korea, Taiwan, Indonesia at maging sa Zambia. At bagamat pinapayagan ho ng ilang kumpanya sa Pilipinas ang menstruation leave, ito ay itinuturing na bahagi ng mga sick leave ng mga manggagawa. Ang mga employer daw na lalabag sa naturang panukala, oras na ito ay maayos sa batas, ay papatawan ng 50,000 pesos na multa at 6 na buwang pagkakabilanggo. Samantala, kasalukuyan umanong nakabimbin sa Committee on Labor and Employment ang naturang panukala. Kasalukuyan hong nagsasagawa ng bagong sewage treatment plant o STP ang City Government ng San Fernando, Pampanga. Pinangungunahan po ng City Market Operations Division, City Engineering Office at City Environment and Natural Resources Office o CENRO. Layon umano nito na tiyaking malinis po at ligtas itong City Market Plaza. Partikular na ho yung wet section kung saan makakabili ng mga karne, isda, gulay at prutas. Nakalinya na rin daw ang iba pang mga programa na sisentro sa pagpapahusay ng mga pampublikong pasilidad sa lungsod gaya ho nitong palengke. At ilan nga sa mga ito ay yung pagtatayo ho ng MRF o yung Materials Recovery Facility para po sa City Market Plaza. Itong pag-i-install ng mga slip-resistant na tile flooring para ho sa new public market sa Barangay Del Pilar at yung karagdagang sprinkler at smoke detector sa City Market Plaza pa rin po at maging itong paggawa ho ng hagdana at mga rampa para sa mga PWD at senior citizen. Samantala, inaasahan umanong magiging operational itong sewage treatment plant sa lalong madaling panahon dahil isa ito sa mga hakbang para nga po mapangalagaan yung ating kalikasan. At kaugnay din ho ng balitang yan ay tinanggap na ho ng lokal na pamahalaan ng San Fernando, Pampanga. Ito ho mga slip-resistant tiles na gagamitin ho sa flooring ng new public market sa Del Pilar. Dito pong Miyerkules lamang ho ng gabi yan. Isa itong paglalagay ho ng mga bago at hindi madulas na tiles sa inisyatibo ho nitong Administrasyong Kaluwag upang matiyak daw yung kaligtasan at kalinisan ng bawat pampublikong pasilidad sa syudad. Sa tulong naman ho ni City Councilor Ricky Hison, ang chair po ng Market and Slaughterhouse and Economic Enterprises. Nakasadya naman hong trabahuhin ang installation ng nasabing mga tiles sa darating na araw. Sa iba hong balita, mananatili pa ho sa one-stop shop sa Clark ang tanggapan ng Department of Labor and Employment matapos pong pirmahan ang isang kasunduan sa pagitan ho ng Kagawaran at ng Clark Development Corporation. Bukod ho dito, asahan daw ang mas marami pang programa para maserbisyohan hindi lamang ho yung mga locator sa loob ng Freeport, kundi maging ang mga manggagawa. May detalye ho ng balitang yan si Paulo G. Santos. Pinalawig ng Clark Development Corporation o CDC at ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang ugnayan para sa patuloy na operasyon ng DOLE Satellite Office dito sa Clark Freeport Zone. Napagkasunduan ng dalawang panig na panatilihin ang opisina at training room ng DOLE sa one-stop shop na matatagpuan sa Clark Skills and Training Center o dating Clark Polytechnic. Isang help desk din ang itatayo ng DOLE upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga manggagawa ukol sa employment. Dito dumalo sa Ceremonial Memorandum of Agreement signing sa Clark Visitor Center, Miyerkules, February 22, sina Labor Secretary Attorney Bienvenido Laguesma,
CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. De Venadera, Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Pineda. Ayon kay De Venadera, nasa higit 137,000 ang bilang ng mga manggagawa sa Clark. Nais din daw nilang maipakita na hindi lamang para sa mga investor ang Freeport, kundi isa rin itong workers' welfare hub. Alam mo, series ito ng activities, no? Alam natin, 137,000 ang ating workers dito sa zone. Sinasabi naman natin, itong economic zone, hindi lang ito lugar para sa mga namumuhunan. Ang mahalaga dito, yung ating mga nagtatrabaho. So, this is very important because the number of workers in the zone is increasing and therefore we must really look into the welfare of our workers. Target din umano ang pagpapalawig ng one-stop shop na iangat ang competency ng mga manggagawa at palakasin ang commitment ng pamahalaan na mamuhunan sa human resources capital ng bansa. Kabilang umano dito ang pagbibigay ng skills training para sa mga miyembro ng labor force. Ayon kay Secretary Laguesma, isa ito sa competitive edge ng Pilipinas sa East Asia pagdating sa usapin ng investment. Renew namin yung aming commitment ng Clark Development Corporation ay isang instrumento na naglalahad kung anong klase ng karagdagang serbisyo ang may pagkakaloob natin, hindi lamang sa kapakanan ng manggagawa, kundi kasama na rin ang atin pong mga locators dito. Nang sa gano'n naman, mahikayat sila na sa kapag sila ay naglagak ng puhunan at nag-operate dito po sa Clark Freeport Zone, medyo matatanggap nila yung inaasahan nila ng mga klase ng serbisyo, mabilis, no, maasahan at naangkop dun sa kanilang pangangailangan. Samantala, umapila naman si Vice Governor Pineda na kung hindi mapagkakalooban ng aumento sa sahod ng mga minimum wage earner, ay mabigyan daw sana ang kanilang mga anak ng oportunidad na makapagtrabaho sa mga summer job. Tiniyak din ng opisyal ang suporta ng provincial government sa mga programa para sa mga manggagawa, partikular na sa mga benepisyong pangkalusugan. Nagbalak po ako talaga dahil maraming mga dahil ang ating mga workers na minimum lang. So nagsuggest po ako noon na kung governor po ako, tapos nuloy na lang po nito, na magkaroon tayo ng isang provincial medical center para dun sa pagkakasakit, minimum lang ang sweldo nila. Pag nagkasakit yung mga anak nila, nag-general check-up sila, di na po sila pupunta sa private, nasa minimum at priority sila ng hospital. Itong ating mga workers dito sa Clark. Napakalaking tulong sa kanila noon. Kasi kailangan po makita natin lahat anong daig nila. Ano ang kanila, ba't marami nag-resign? Siyempre po, punuan natin yung kulang ang kanilang sweldo dun sa kanilang family. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Ayan mga kabalen, bago ako magpaalam, basahin lang natin yung ilang komento ng ating mga karehiyon sa ating topic question of the day. Ayan, nanong pagmaragul ning eskwela mo? Ayan. Sige nga. Sabi ni Airo, nano pa ba ingka kong pagmaragul? Siyempre, ing aslag ning Balen, City College of San Fernando, Pampanga. Estudyanteng tinuturuan, gumalang, maging makatao at makabayan. Tinutulungan ng mga guro ang mga estudyante na maabot ang mga pangarap namin. Kaya City College ang ipinagmamalaki ko. Ayan. Sabi naman ni Orlan Munoz, deng pulburon, tinda ng teacher. Manyaman la, magatas la pa. Ba? Si Orlan Munoz. Kapilan yan, Koyang? No ka rin yan? Sabi naman ni Louis Oliver Dizon Tianchon, ayan, Jerry Punsalan Sagmita na tinagne, Dana, ay dakal kanu, at Eskwela Miking Santa Rita College, Balen Santa Rita. Ika Kuya Louis, makapangarok ko kaya ka, munang-muna maganakala deng estudyante at mestra mi, biyasa la deng tuturo. Saka mapangadila, we became good and kind students during that time, ne? Aha, tabalo ngeni. I don't know, ano? Kenny kumiyabiyasang English. Shout out, Sir Randy Del Rosario. Abay, Sir Randy, ay kaya katamong tourism officer ng Pampanga. Hi, Sir Randy. Dati tayo rin po nga kaya, Sir Randy, kening CLTV 36, ne?
Pisutingan de, reng artista, ing school mi, ba? Pining pagmaragol na. Ning kikatamong kabalen, Louis Oliver Tianchon, yan. At ito mga kabalen, nasamahan naman natin maya-maya si Kuyang Jody Mercado. Magiging bisita ho niya si Patrick Klein Gigante at si Ercy Chongson, ang mga hinirang na Mr. and Miss Davsu o Don Honorio Ventura State University 2023. Yan, yung sagot ko, yung pinagmamalaki ng school, hindi natin nailagay dyan. Mamaya, babasahin na lang ni Kuya Jody. Pero ako, yung pinagmamalaki ng school namin, mababait daw yung mga estudyante. Maliban lang daw sa akin. Biro lang ho yan, mga kabalen. Ano? At yan ho ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, tumutok lamang ho kayo dito sa aming mga social media pages. Yung ating Facebook, Instagram, TikTok at maging YouTube at CLTV36 Official. Meron din ho tayong at CLTV36 News sa Facebook. At yun pong Twitter naman natin at CLTV36 and at CLTV News. Kabalet, pwede rin ho kayong bumisita dito sa ating website www.cltv36.tv. At alam niyo ho ba, kahit saan kayo sa bansa, mapapanood nyo yung mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to.